At ayan nga ho, nagbabalik kayo yung virgin na lingkod, Carlo Mendez TV na may duck clip sa ulo. Sa araw ng Huwebes. Pugad. 3, 2, 1, let's go! So ayun nga ho guys, magandang gabi sa inyo lahat at ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito, charot, na kumikidlat at umuulan ngayong gabing ito, kabayan ng Huwebes. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol ito sa sakit na cancer. So bakit ko napili ang topic na ito ngayong gabi? Because ang aming nanay ho ay namatay sa cancer. Ayan. So, ipapaliwanag natin ng konti yan maya-maya ng konti pagkatapos ng tugtuging ito. Charot. So, yun nga ho guys yung sinasabi ko sa inyo na pumunta kami ng nanay ko nung 2004 sa Singapore. Nauna ho akong umuwi dito noon. Dahil ho, that was December 2004, doon kami nag-spend ng Christmas sa Kuantan, Malaysia. No? Tapos, bumalik kami uli ng Singapore to spend a New Year. Ayan. So, nauna ho akong umuwi kasi that time, nag-aaral ho ako. Ayan. So, nanay ko, 6 months pa ho siyang nag-stay doon sa kapatid niya, sa Woodlands. Ayan. So, pag uwi ng nanay ko dito sa Pilipinas, yun ho, bigla ho nagkaroon ng manifestation na nag-complain siya sa akin na na masakit yung kanyang puson. Yung kumikirot-kirot. So, akala namin UTI. So, nagpa-doktor kami sa family doctor namin doon sa tinitirahan naming bahay sa somewhere in Subic. Sa Subic, ayan. So, yun nga ho. Nagpatingin kami and pina-urinalysis and nakita na may infection. So, sinabi UTI. Ayan. So, pinainom siya ng antibiotic. Pagdating sa bahay, guys, pag kinagabihan, talaga nag-chill siya, as in, sobrang chill. Sabi ko, hindi ito UTI, kasi kung UTI ito, kasi ako nagkaka-UTI din madalas, no? Hindi ito UTI. So, sinabi ko nga sa ate ko na nag-chill, as in, sobrang chill talaga yung nanay namin. So, nag-decide ang sister ko sa USA na dalhin siya dito sa UST. Kasi may doktor talaga siya dyan sa UST. Doon kami nagpa-tulong sa doktor niya and then binigyan kami ng referral. Ayan. Una munang step namin ho is pumunta kami sa gastroenterology. Ayan. Specialist na sa mga bandang dito sa mga tiyan, sa mga kung ano-ano mga laman loob. Laman loob talaga din. Manok lang din. Ganyan. So ngayon, kinapa-kapa ng doktor yung kanyang bandang dito sa baba, no? So, may nakakapa siyang parang bukol. Ayan. So, hindi naman siya pwedeng, syempre, sa kapa-kapa lang, hindi pwedeng bigay ng conclusion yung isang doktor, isang specialista kagaya ng gastroenterology. So, yun nga, pinatest siya. Sabi niya sa amin, okay lang ba sa inyo mag-undergo tayo ng test ng endoscopy? Ang tanong ko agad, magkano ho ang syempre natural. Although may dala naman akong pera that time kasi binigyan kami ng ate ko nga. Ayan. Yun nga sinabi sa amin yung amount. Sabi ko, sige, go. Yun. So, that time mismo, that day mismo, nag-undergo ng endoscopy yung nanay ko. So, kung di ako nagkakamali, nasa 15,000 or 17 ang endoscopy. Di ko lang sure, di ko lang matandaan. Pero dyan sa amount ng ganyang bracket. Ayan. Or 20 plus, mga ganun. Tapos bayad pa namin sa professional fee pa ng doktor. Ayan. So yun nga, habang may pinapasok na instrumento yan, na may camera sa dulo yan, may nakikita nga kami na bukol. Actually, ang doktor talaga nagsabi na may bukol siya, pero hindi ko masabi, sabi niya kung nasa loob ng ovary or nasa labas. Kaya, binigyan na naman kami ng referral, Ayan naman tayo, di ba? Nahilo na kami ng time na yan, charot. Binigyan kami ng referral para magpatingin sa OB-GYN. Ayan. Ang tandaan nyo ha, una muna gastroenterology ang pinuntahan namin. Tapos napadpad kami doon kay Dr. Lim. Dr. Lim, na ngayon ay namayapa na rin yung doktor na yun kasi may cancer din siya. So,
Yun nga, tiningnan siya ng OB-GYN niya, tapos may bukol nga siya nakakapa. So, ayan na naman, in-undergo na naman kami ng test. Nag-request na naman yung OB-GYN ng nanay ko na mag-undergo siya ng test na barium enema. Yung barium enema. Yan na naman siya. Nakita ko yung barium enema dahil nilagay nanay ko sa sa may bed, di ba? Umangat bigla yung bed. Akala ko na yung chubibo. Akala ko yung nakikita sa perya na mga rides. Totoo yung time na yan. Gumagulong, umikot-ikot yung bed dahil ng nanay ko. Ayan, barium enema. Ayan. So, yun nga. May mga bukol-bukol siya. So, hindi pa maraming prosesong nadaanan ng nanay ko sa totoo lang, guys, no? To be serious, no? After nung barium enema na test na yan, andyan na, nag-request na naman ang OB-GYN para magkaroon ng high-risk ultrasound. Iba yung ginagawa ng normal na ultrasound, yung nilalagay lang tayo ng gel dito sa tiyan, tapos igaganon-ganon yung camera sa tiyan. Iba yung sa nanay ko, yung pag tinatawag mo na high risk ultrasound, iba yun. May camera yun na pinapasok sa doon kay sa Kify. Ayun. So sa kakaganon nila sa nanay ko, no, sa kakatest-test, guys, syempre nagagalaw yung bukol sa loob, di ba? Doon na confirm sa high risk ultrasound na meron nga siyang tumor sa kanyang ovary. Ando na yung mga dimension, kung ilang centimeters, ang laki, ito ganyan. Sa kakaganon, sa kakapasok ng mga instrument, lumaki ang tiyan ng nanay ko, para siyang 8 to 9 months na buntis. Ganun kalaki ang tiyan niya. So, yung pala, fluid yon. Ayan. So, inadmit ang nanay ko dyan sa UST kasi nga, pati yung kanyang paa nagmanas na, pag may manas ka kasi may retention yan, may fluid na retention. Ayan, so dinala na naman namin sa UST yun, tapos kinonfine na siya and nag-undergo siya ng operation. Ayun nga nakuhanan ang nanay ko ng 2.5 liters na fluid, din-drain out nila. Mantakin, parang Coke na yun dahil parang Coca-Cola na yun. 2.5 liters, ang laki nun. Ang dami nun. 1.5 nga, isang malaki na Alam mo, 2.5 dahil low. Charot. Ayun, so back to normal ang tiyan ng nanay ko. Tapos, doon nakita ng doktor, ng surgeon, na hindi na pwedeng tanggalin yung tumor kasi nag-metastasis na siya. Ang ibig sabihin ng metastasis, that is medical term, kumalat na siya, napunta na sa uterus, napunta na sa ibang part ng kanyang organs. Ayan. So kung tatanggalin nila yon, lalong mag-i-spread out, lalong kakalat, lalong mapapadali yung buhay ng nanay namin ng time na yon. Ayun. So hindi nila kinuha, hindi nila inopera, kumuha lang sila ng specimen para i-biopsy, para ma-confirm kung benign nga yan or cancer. Ayan. So, ayan, kumuha sila ng specimen. After that, tinawag ako ng doktor ng nanay ko, yung OB-GYN sa kanyang clinic, and ando na yung result. Sinabi sa akin na cancer. Sabi ko pa benign? Sabi niya, cancer. Alam mo, nung time na yon, nalaglag yung balikat ko, nalaglag yung mundo ko. Nanay mo yan syempre. Stress na stress ako nung time na yan, 2005. To yun. Siyempre, confirm na nga na may cancer yung nanay namin. Siyempre, ang next step dyan is dapat may doktor kami na oncology. Kasi guys, alam naman ninyo yan na kapag may cancer ang tao, ang tumitingin dyan is ang espesyalista sa cancer na tinatawag nating oncologist. Okay, oncologist. Yung ka-team ng doktor ng nanay ko sa UST, out of the country, yung oncologist na ka-team nila. Ayaw nilang kumuha ng hindi nila ka-team kasi syempre, magkakaiba-iba sila ng pananaw. Ganun yun kasi team by team kasi yan sila para magkakasundo sila sa mga kanilang mga kuro-kuro pag nag-uusap-usap sila, mga ganun. Ayun. So, ang tagal. In pain na ang nanay namin. Alam nyo ba, kabayan, na ang nanay namin sa sobrang painful ng kanyang tumor na nararamdaman, to the extent na naresetahan na siya ng orange prescription. Ibig sabihin, pag orange prescription napakadelikado yan, guys, na drugs, dahil nagamot Morphine. Ayan, morphine ang binigay sa nanay ko na
para hindi siya makaramdam ng pain. Akaso mo guys, ang morphine naman is ang effect nun sa katawan ng tao, blackout siya, tulog siya dahil para siyang patay na. Ay, ayoko naman ng ganoon, mama. Ayoko naman ng ganoon. Oo, na parang patay na nanay namin, nakaganoon na lang sa di ba, sa kama doon sa bahay. So in-stop namin 'yon. So parang nagkaroon ng tramadol. Medyo lang, lighter na painkiller, ayan. And then dahil nga wala yung oncology ng ka-team ng doktor niya sa UST na sa Amerika. So binigyan kami ng referral diyan sa Metropolitan Medical Center diyan sa may malapit sa Chinatown. Kaya alam niyo na, puro Chinese yung mga yan diyan, ha. So doon nagkaroon ng oncologist ang nanay namin. So naka-schedule na ho siya ng time na yon nung nailipat na namin sa sa Metropolitan Medical Center. Naka-schedule na siya para i-chemotherapy. Ayan, so eto na. Diyan na yung resident doctor. Ang laki-laki pa naman ng ringgilya ng kulay red yung nakita ko. Ringgilya ng laki-laki pa naman ng ringgilya ng chemotherapy na yan. Tapos ayan na, i-inject na lang sana sa kanya yung chemo kasi tulog nanay ko ng time na yon. Tapos may napansin yung yung doktor niya na bakit kasi tulog na siya, humihinga siya, may tumutunog somewhere here. Somewhere sa kanyang chest. So stethoscope, may tumutunog talaga. Ang ginawa, inakyat doon kasi nasa second floor at kami fourth floor. Mula doon sa baba, sa laboratory, inakyat yung machine, X-ray ba? Inakyat doon sa taas, tapos kinuhanan siya ng X-ray. Guys, umakyat na naman yung fluid sa lungs niya. Nagkaroon ng tubig ang baga ng nanay namin. Kaya pala tumutunog. So, pag mga ganyan, dahil 3 days prior sa prior magkaroon ng chemotherapy, may tinatawag tayong observation ng kanilang vital signs. Dapat yung vital signs niya maayos. Kasi kung hindi maayos, hindi itutuloy yung chemotherapy. Ayun. So yun na nga, nagkaroon ng fluid. So kinausap ako ng doktor na sabi niya, your mom, sabi pa niya sa akin, your mom is in danger right now. Is in critical condition. Sabi ko, anong chances? Sabi niya, 50-50. Yun ang sabi niya. Tapos sabi ko, anong gagawin natin, Doc? Sabi niya, kailangan natin i-drain out yung fluid. May idea ako sa pag-drain out ng fluid na nakikita natin kadalasan, binubutasan dito sa gilid, di ba? Nilalagyan ng tubo. Ayoko ng ganun. Kasi naawa ako sa nanay ko na ayoko ng ganun na nabubutasan yung dito. Oo. Ngayon sabi ko, kung ayaw namin, Doc, ng halimbawa ng bubutasan yung gilid, is there any alternative maliban niya sa bubutasan yung gilid? Sabi niya, meron. Gagamitan natin siya ng injectable na human albumin. Ang effect nun, pag in-injectionan siya ng human albumin na gamot, yung fluid sa baga niya, iiihi niya. Yun. So, hindi na need na tusukin siya dito, lagyan siya ng tubo para ma-drain yung fluid sa baga. Ayun. Yun nga lang, may kamahalan, guys. Mahal talaga yung mga ganon. Yung mga ganong option. So, ayan na. Ang grabe naman itong, ewan ko lang, di ko lang masisi itong, Metropolitan Medical Center. Kasi, guys, sa totoo lang, every 3 days doon, nung time namin ewan ko lang ngayon kung nabago yung sistema nila. Nung time namin, nung 2005, every 3 days need namin na mag-update ng account namin. Need namin na magbigay every 3 days ng 30,000. Yun talaga ang required ng hospital na yun. 30,000. Oo. So, yun, bayad kami na bayad. Every 3 days, 30,000, ganyan. So, yun nga ho. In short, okay na natanggal na. Natanggal na yung fluid sa baga. Syempre, katatanggal pa lang, hindi pa pwede siyang i-chemotherapy. Obserbahan pa siya ng doktor niya. Ngayon, naka-hold muna, on hold yung chemotherapy niya. Bumaba naman yung kanyang protein. Kasi nga doon sa sa pag-ihi niya, nasama yung protein naman. Nasama naman yung protein. Ayan. So parang nagkaroon ng parang scaly, parang ganoon yung naging balat niya, nag-dry, nag-scaly siya ganoon. So ang diet niya ng time na yun is yung white na egg ang pinapakain sa kanya para mabalik yung protein na nawala sa kanya. Ayun.
Hindi talaga nakauwi sila ate ko during that time. Kasi bakit sila uuwi eh? Nung time na yan, sila nag-finance eh. Padala lang sila ng padala sa amin eh. And would you believe na ang aming 1 week is 100,000? Eh, 100,000 ang isang week namin palagi. Hindi bumababa ng 100,000 ang per week namin sa hospital. Siyempre, naka-private room siya. Eto pa. So, siyempre, hindi makakain yung nanay namin. Alam niyo ho yung ginagawa. Alam mo sa awa naman ng Panginoon, guys, no? Yung ganong sitwasyon ng nanay ko, never ho siyang nasaksakan ng kahit ano-ano mga tubo-tubo. Hindi ho ganun. Wala talaga siyang tubo-tubo na yung may tubo dito, may tubo, may ilong, may tubo kung saan-saan. Wala. Yung swero lang tsaka oxygen niya. Yun. Ginamitan siya ngayon ang pagkain niya. Alam niyo yung parang soya? So, yun nga ho guys, no? Yung pinapakain pa sa nanay ko is yung, kung nakikita niyo yung parang soya bean, parang soya milk na nakapack na malaki. Tapos, nakaseparate yung parang gatas na yan. Parang soya. Tapos, sa kabilang side nung packaging na yun na parang swero, is may parang fluid, may liquid doon. In-squeeze nila yan para mag-combine yung dalawa. Di ba napakamahal nun? Nasa 7,000 ata. Good for 1 day lang yun. Yun ang pinapakain sa nanay namin. Tapos dinadaan sa swero yun. Ayan. So yun nga ho yung naging lagay ng nanay ko. Kaya until January 30, 2006 ng madaling araw, kadadating ng ate ko at tita ko na kapatid niya na nakatira dyan sa Laguna ngayon. Yan yung nakatira sa Singapore before na binabakasyonan niya. Ayun, sabay sila ni ate ko na pumunta dito sa Pilipinas. January 30, 2006, naka-confine ang nanay namin. Kasi wala naman tigil ang gamutan ng nanay ko mula nung na-diagnose siya. Dire-diretso huy, walang putol. Ayan. So maraming gastos ang ate ko nung time na yun. As in, super dami. Tapos yun nga, pagdating nila sa hospital, a few minutes, hindi na nila nakausap kasi hindi na maganda lagay ng nanay namin eh. Tapos after that, na-comatose ang nanay namin. Nag-drop ang kanyang BP pababa ng pababa. Ayan, 60/30 again. So, may push button dun sa room ng nanay namin. Ipupush mo lang yun, dadating na yung doktor. Ayan. So, kinausap kami ng doktor namin, ano gusto niya i-revive namin or hindi. So, parang inantay niya lang yung anak niya, yung si ate ko, tapos yung tita, yung kapatid ko. Tapos, bumigay na siya. Ayun. Kung gusto ba namin i-revive, nag-usap-usap kami, kung i-revive siya, halos 6 months na siya naghihirap. So, kung i-revive ba siya, ibig sabihin, gagaling siya. Kung makita nyo lang kasi nanay ko nung time na yun, ang laki ng tiyan. Lumaki ulit tiyan niya eh. Kasi bakit lumaki ang tiyan ng nanay ko at sobrang payat na nung time na yun, ng 2006? Because, yung bukol ho, palaki ho, na-block na niya yung daanan ng dumi, daanan ng ihi ng nanay ko. Hindi na siya. So, nalalaso na ang nanay namin. Ayun, in short. Yung catheter ng nanay namin, pag nakita ninyo, alam niyo yung mantika na, di ba pag madaling araw or umaga is nagiging natutuyo, namumuo. Ganun ho ang makikita mo sa tube ng catheter ng nanay ko. Ang lumalabas na ihi niya is concentrated na parang mantika na buo. Hindi na siya liquid. Tapos, hindi na rin siya makadumi dahil na barahan na nga ng bukol yung daanan lahat. Nagmetastasis siya. Nag-spread out na talaga siya. Ayan, kaya lumaki na naman yung tiyan niya. This time, yung pagkalaki ng tiyan niya, hindi na dahil sa may fluid, kundi laki na ng tumor. Ayan. So, nung time na yun, na-comatose, nag-decide na kami na hindi na i-revive. Gusto na namin papahingahin ng nanay namin kasi alam namin na hirap na siya for almost 6 months na tuloy-tuloy talaga. Masakit kaya yung magkaroon ng cancer kasi painful ho yun eh. Yun nga, nung time din na yun, January 30, 2006, namatay ang nanay namin sa hospital. Kadadating ng mga ng ate ko at saka kapatid niya. Ayun. So, yun na. Dinala pa nga ho dyan sa Quezon Ave sa may Puneraria Pass ang nanay namin kasi napag-usapan namin na i-cremate. Ayun ho. Ganun ang storya ng nanay namin. Madaming pinagdaan na proseso. So, kayo ho, tayong lahat, kung may nararamdaman tayo, right away, magpa-check up tayo. Oo. Kaya nga ako, every 3 months, may check up ako sa UST. Alam nyo ho, lalo pa yung cancer na yan, hindi naman yan nagmamanifest ng early.
Oo, ng early stages eh. Oo, stage 1, stage 2, walang manifestation yan. Mamanifest na lang yan, yung mga pain, kung anong nararamdaman natin kapag ka late stage na. Ang nanay namin, during the time nung na-diagnose na may cancer, stage 3. Stage 3 na siya agad. Ang nakalagay sa death certificate nung nanay namin, ang kinamatay niya is renal caccesa. Ayun, ibig sabihin, na-poison siya doon sa kanyang ihi. Hindi na siya makaihi. So, alam niyo naman kapag bumigay ang kidney natin, no, at hindi na mailabas yung ihi, that is poisonous sa ating blood katawan. Ayan. So, Carlo Mendez TV signing off. Take good care of our health as I am saying, and God bless all of you guys. Bye-bye. Bye-bye, Tweety Bird. Si Duck. Si Donald Duck andito sa ulo ko. Bye-bye. Bye-bye.